So ayan mga dudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, syempre, eto, may bablog na naman tayong bagong motor, Honda CBX or Honda CB150X mga dudes. So syempre, little or mas pinalit na version ng adventure bike na CB500X mga dudes. Tingnan natin kung ano yung performance mga dudes. So syempre, napakagaling ni Honda sa part na yon. Kasi nga naman hindi naman lahat ng riders kailangan ng big bike. Kailangan ng ganong kalaki or ganon kalakas na power pagdating sa touring, no? Eto, naglabas siya ng napakalupit na 150cc adventure bike, no mga dudes. So, ikutan muna natin bago natin sakyan, no mga dudes. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. So ayan mga dudes, as you can see, fully or loaded na yung motor na to. So from lever guards to crash guards, LED auxiliary lights, kompleto na siya mga dudes. Napakaangas, lalong lumapad tingnan nung nalagyan ng mga ganito. So syempre, aminin ko sa inyo mga dudes, nakaka-intimidate or nakakatakot sa una nasakyan yung motor kasi sobrang laki. Ang height ko ay 5'7". Tiptoe ako dito sa motor na to mga dudes. Kaya doble ingat din talaga ako sa pagmamaneho kasi baka hindi ko may portion kasi ng kalsada, halimbawa na biglang mapatigil hindi ko maabot yung ground mga dudes. So syempre, una nating mapapansin kapag kasakay tayo dito napakalapad ng motor. So pag-usapan muna natin yung tangke. Napakalapad ng tangke mga dudes. Grabe yung details na inilagay ni Honda. Meron siya ditong parang handle, may butas na pwede nyo lagyan ng mga bags. Halimbawa, yung tank bag nyo, dito nyo pwedeng ilagay. May parang carrier na kagad siya na itsura. Tapos meron pa ditong mga butas-butas, hasang. Taas napakalapad ng tangke. So ito po ay plastic. Ang laman ng tangke, 12 liters fuel tank capacity. Napakalaki mga dudes. Tapos yung yung gilid nyo, nakakatakot naman talaga para siyang halimaw ang itsura niya, Ganda ng mga fairings niya, lalaki. Pero dito sa likod, okay lang siya. Ayos din naman na ganito lang kaliit yung likod niya kasi syempre lalagyan nyo siya automatic ng top box. Ito yung mga motor na bagay lagyan ng mga top box mga dudes. Syempre fully digital dashboard mga dudes. Yan. So ano ba yung makikita? So syempre etong nasa taas na to, yan yung tachometer, tas may gear indicator din.
speedometer, tapos yung oras, no, mga tudes, tapos yung total niya, tapos fuel gauge, meron din siyang fuel gauge. Napakaangas, kompletong-kompleto. Tapos dito sa bandang left side, lower left side ng dash ay merong pindutan. So etong left side na pindutan ay ma-access mo kapag pinindot mo, ma-access mo yung trip A, trip B, tapos yung km per liter. Ito yung km per liter, mga tudes. Gumagana yan kapag ka nananakbo na, no? Kaya yan guhit-guhit lang ganyan. Kumbaga in real time, ma-monitor mo yung fuel consumption mo, no, mga tudes. Kada piga, may feedback siya kung gaano kalakas yung piga mo. Parang sa Honda Click lang din, kaya lang by numbers. So ito naman yung average fuel consumption, km per liter ng trip A. Tapos ito yung sa trip B. So yan ulit total. So ito namang sa right side or right button, ito naman yung pang reset. Yan, halimbawa ito trip B, i-reset natin, ilo-long press nyo lang yan. Yan o, pakaangas. Tapos sa baba, syempre may neutral indicator, nandito din yung high beam, low beam, flashers, indicator, saka check engine, ulitin natin, check engine, saka yung overheat. Kompleto Ricardo's, ganda. Nakaka-intimidate talaga yung laki ng motor eh, oh. Equipped na din siya ng LED headlights, LED signal lights. Napakaganda, mga tudes. Tapos napakalaki ng visor. Ito hindi na stock pero napakalaki ng visor, napaka forma. Lalong lumaki tingnan yung motor eh. So sa aux lights naman, ito yung mga aux lights niya. Hindi ko alam kung anong brand pero or XS. Ito naman naka-Senlo. So yeah, mga tudes. Meron na din siya mga bags dito. Hindi ko alam kung may laman. Parang wala naman laman to. Yan. Pampaporma lang sadya. Tapos may mounting din siya ng Insta360. Ang antenna to eh. Yan. Ah, 150cc, single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke syempre, 4 valves. Typically ang makina niya ay K56, no, mga tudes, na nakakabit din sa mga Honda Winner X, RS150, CBR150, no. Yan yung series niya, no. Ayan. So syempre liquid cooled, mga tudes. Tapos meron natin siyang stock to ha, mga tudes, na tawag dyan, engine guard, pero plastic. Pero goods na din, matigas yung pagkagawa, yung quality maganda. You know. Tapos equipped na din siya ng 6-speed manual transmission. So sprocket niya ay stock pa rin. Hindi ko sigurado kung 45 din to, pero ang alam ko yung ganitong size ay 45. May chain, you know. Yun yung 45, parehas naman halos. Kaya lang ito 6 holes na, no. Tapos magkaiba sila ng mags. Showcase na din natin yung kanyang napakaganda at napakapormang inverted forks. Ito naman, mga tudes, kamukha lang din siya ng sa CBR 150 version 4. Kaya lang mas mahaba ito. Mas mahaba, syempre kitang-kita nyo naman, napakataas ng motor. Mas mahaba ito. Saka kapansin-pansin na mahaba yung travel nung kanyang parang sa enduro na. Parang sa Honda CRF na yung haba nito. Yan sagad-sagad eh. Yung sa CBR parang hanggang dito pa yung yung pinaka outer tube niya, dito pa nakatapat eh. Mababa lang. Showa inverted forks ng mga SFF BP. So bago natin makalimutan, showcase muna natin yung gulong na nakakabit. Hindi na stock yung gulong niya, pero naka-dual na siya, dual sports tires. So ang brand niya ay Cross or Corsa Cross. Ang size niya 100 by 80 by 17. Yan itsura. Yung stock nito, mga tudes, siya, IRC Road Winner, na yung pare-pareha sila ng CBR 150 ng stock tires. Pero ito talaga yung mas maganda ilagay, yung mga ganito. Kasi syempre ang biyahe nyo lagi, hindi naman laging highway, no? Yan. Tapos sa likod naman, syempre ang gulong niya, size ng gulong niya, Corsa yung gulong, syempre yung brand 130 by 80. Kaya pala mataas yung niya, mataas sa sakyan kasi matangkad yung tires niya. Naka 130/80. Ang stock kasi nito, mga tudes, naka 130/70.
So for comparison, napakalapad din ng Corsa 130. 130-80. Ito yung 150-60 oh. Halos magkasing lapad na sila oh. 'Di ba? Sa stock na tambucho, syempre ito ganito. Parang kamukha siya ng sa Honda Click na stock na tambucho. So syempre disc brake na, mga preno niya. Tapos ito naman yung taillight niya. LED taillights, LED flashers. Monoshock na ang suspension. Non-adjustable, pero lasa ko mas mahaba ito kumpara sa CBR na suspension ng mga tuds. Iba oh. Ito, yan oh. May CBR tayo dito. Kumbaga, yung itsura niya dito, kumpara dito, halatang halata mo na malambot oh. Yan oh. So, syempre sa unahan, disc brake din ang preno. So, syempre mga tuds, yaman din laang. Ayan, tingnan nyo yung itsura ko. Halos sakupin ako ng motor, no? Malaki talaga yung motor. So, tuturuan ko kayo kung paano sumakay sa mga ganitong motor. So, syempre, kahit 150cc, eto, malaki pa rin siya. Tingnan, no? So, unang method ng pagsakay, syempre, yung naka-center stand. Tapos, eto yung papantungtong mo, yung left foot mo. Tapos, nakit yung ganyan. Yan. Tapos syempre, ibababa mo ng ganyan. O, di ba? Isa sa mga pinakamadaling paraan kung paano sumakay sa ganitong motor, no. So ito itsura ko pagka sakay na itong CB. Flat-footed, 5'7" ang aking height, no, mga dude. Sa center stand natin yung motor. So syempre may center stand siya. Turuan ko kayo paano mag-center stand. Syempre, ipapantay nyo munang ganyan, ile-level nyo muna yung motor bago ibababa yung center stand. Ang tapak mga dudes dito sa center stand natin mo, pag tinatapakan kong ganyan, sumusunod kagad siya. Tapos yung isa nyong kamay dito na tapak na madiin dito sa center stand, alalay lang dito sa grab bar, ulit bigat diba? Ganun lang. So what is up sa inyong lahat, mga dudes? So syempre we are going to have a ride today. Syempre gagamitin natin itong Honda CB 150R. Ay, Honda CB 150R. Lagi ako nagkakamali. Ang dami kasi. Lagi ako nagkakamali sa pagbigkas. So gagamitin natin for today's video, syempre Honda CB 150X. Yun. Napaka solid niya gamitin, mga tuds. Even though napakalaki niya tingnan ng motor, pero napaka solid. Napakaganda niya gamitin, mga tuds. Kaya sa una, syempre may intimidate ka sa laki So ang aking height ay 5'7", so siguro ito ay kaya ng hanggang 5'5", or ng mga lady riders, mga tuds, kayang-kaya to for sure. Pare, pagdating sa high speed, syempre sa high speed or sa highway performance na, mga tuds, parang hindi 150cc and parang hindi ganito kalaki yung motor napakagaan bumatak, napakagaan niya gamitin, no, mga tuds. Tapos ang ganda ng suspension niya sa pag may konting lubak, baliwala parang enduro yung daladala mo na motor So expect na natin yun. Syempre touring setup or touring bike kasi to, mga tuds. Talagang solid yung solid yung suspension, ang ganda, ang lupit. So furthermore, sa ating ride for today, masusubukan talaga natin yung ganda ng suspension nito, mga tuds. 7,000 RPM, grabe, 90 kilometers per hour na kagad siya. Ang bilis niya umarangkada, mga tuds. Sa highway, masasabi kong halos wala siyang pinag-iba
sa CBR 150. Ang kaibahan nga lang 140 kilos plus etong mga accessories like top box, like yung kanyang engine guard, yung kanyang crash guard. Siguro more or less 150 plus kilos na ito ngayon na nirarides natin. Tapos syempre yung gulong, mas malaki yung gulong, pero sa harapan naman same size pa rin siya, pero mas pinalaki ng konti yung likod. Sa biglang preno, saka sa biglang, kumbaga, biglang kabig na ganon, parang naka-scooter ka lang. Talagang malaki lang siya tingnan, pero napakadali niya gamitin, napakagaan niya gamitin, mga tuds, no? Grabe yung performance sa motor na to. Daplis pa si kuya naka-scooter. Tulin din ng scooter na ito, oh. Tapos ang ganda, mga tuds, ng performance ng Corsa Platinum na Cross yung ano yung brand ng, or yung modelo ng goma niya na dual sports. Ang ganda pagka pepreno ka, response din kagad para naka road tires ka lang Gina G yung matandang are. Nakikipag-unahan. Kaya nga, hinahaya ko na nga lang. Yan o. Grabe, ganda na suspension, mga tuds. Grabe talaga gumawa ng motor si Honda, mga tuds. Sarap puta, na-overtaken sa ahon. So syempre, mga tudes, wala nang tinda. Yan na lang kay ate. Wala namang banana Q. Ay pala. Grabe laki ng motor, oh. Yung laki ng motor, pero grabe yung performance ng tulin niya. Ayos tayo muna natin para makatipid tayo sa gas. Grabe, mahal ng gas ngayon, mga tuds.
Thank you po. So, bakbak na ulit tayo mga dudes. So, eto yung motor na ano. Yung motor na hindi mo aayawan sakyan mga dudes, no? Thank you, Lord. Buti na lang, aray na sinuot kong sapatos. B, ang taas nito eh. Sapatos na to. Yun o. Gara ng motor niya. Naka off-road yung gulong. Ginawang enduro. Bangis ah. Ba't nga ba ganun, no? Hindi. Ay, sa bagay, meron nga palang bagong labas si ano, si Suzuki na motor, yung DR. DR 160. Ha? Sakit ng paa ko. Pahinga ako ng panghilot. Ano po ba pamilip, no? So ayan, let's go. Nagpa-stop over na. So, ang takbo ng motor natin mag-i 18,000 na. Yay! Happy 18,000 kilometers. Parang 18 years old din, no? Virgin na virgin. (18 years old) or 18,000 kilometers. CB 156. Yan! 18 kilometers na siya mga dudes. Happy 18,000 kilometers. Thank you, Lord. Plat. Bigoy, dito. Hindi na ako pala lagutok-lagutok ng leeg. Hindi na nga leeg ko. So nga tayo, diretso, no? Ingay lang ng kadena nito mga dudes. So ayan ano mga dudes, dahil nga medyo yun nga, concentrate ako sa pagdadrive ng motor na to. Eh hindi na ako masyado nakapagsalita. So voice over muna tayo konti. So unahin muna natin yung riding ergonomics ng motor. So syempre, yung riding ergonomics niya upright position. Ayan, kitang-kita nyo naman na naka-handlebar riser siya mga dudes, no? Mas mataas siya kumpara sa stock ng Honda CB 150X talaga, no? So, masasabi kong napaka-relax ng feeling kapag dinadrive yung motor na to, no, mga dudes. Upright position, hindi nakakapagod. Plus yung upuan niya, mga dudes, saktong-sakto lang sakyan. Malapad, may pagkamalapad din yung upuan niya, kaya komportable siya sakyan, no, mga dudes. Ang complaint ko lang dito sa unit, syempre, masyadong malapit yung yung top box nito or masyadong masikip kapag may angkas, no.
Sa handling naman mga dudes, na yaman din lang napapag-usapan natin, napakadali niyang iliko-liko, no? Although malaki siyang motor, medyo conscious talaga laang sa pagliko, or dapat may knowledge ka din talaga sa pagpapaliko ng motor or sa mga ganitong klaseng or ganitong size ng motor, kasi syempre mahirap or mababa ang birada ng mga motor na to, no? Kumpara sa mga scooter, sa mga underbone, no? Yun lang ang paalala ko talaga. Kasi although 150cc pa rin siya, yung birada nito mababa or maliit lang yung turning Tama, doon radius, tayo no, mga pinapapuntain no kanina. You know. Sa engine performance mga dudes, wala akong masabi. Napakabilis niyang paarangkadahin, malakas siya sa ahon, tapos yung cruising speed niya, mabilis niyang nakukuha yung 80 to 90 kilometers per hour, no mga dudes. Goods na din considering yung kanyang motor ganun kabigat. Imagine niyo as a stock 140 kilograms na, plus yung top box, plus yung mga nakakabit na mga accessories sa motor. Kahit na gano'n, napakaliksi pa rin niyang gamitin, no mga dudes. Anliksi pa rin ng andar niya, anliksi pa rin ng batak, no? Hindi ka bibitinin. So, syempre, pagka halimbawa, depende pa rin sa sitwasyon, minsan nabibitin ka sa mga overtake, no? Eto dito may angkas tayo, kaya ganon. Kaya minsan nararamdaman ko na medyo nabibitin sa overtake. Pero kung solo rides lang, manageable naman. Goods na din yung performance ng makina, mga dudes. Basta magkamali ka lang ng isang way, iibahin naman ang way ulit ka? Hindi ko pala yun ang palayo. Hindi ako. Masasabi ko din na perfect ang motor na to pang explore, no mga dudes. Kung halimbawa eto tulad dito sa video natin na talagang first time ko makadaan dito sa rutang ito papunta ng Monte Maria sa Batangas City, no mga dudes. Hindi na kami dumaan doon sa palengke or doon sa mismong bayan-bayan kasi nga traffic. Alam naman natin dito sa Batangas City traffic talaga. Kaya dito nag-shortcut kami. Buti na lang nataon kahit na weekdays hindi ganon ka traffic dito sa may malapit na papunta sa Monte Maria. Perfect kasi ang ganda ng suspension mga dudes. Walang ramdam yung mga lubak, yung mga malalalim na lubak, no? Manageable. Then dito mga dudes, makikita nyo na napakasarap pa din niyang i-banking kahit na considering na siya ay naka dual sports tires na mga dudes, no? Ang sarap pa rin niya i-banking. Yung preno, hindi ka mangangalangan na pisilin yung preno kasi nga makapit pa rin yung gulong, no? Salamat sa Corsa Cross tires, no mga dudes. Corsa tires baka naman. So dahil nga tanghaling tapat kami nagra-rides, no, oras niyan siguro nasa 11:30 or magto 12, quarter to 12 na, no, napakainit. Kaya dito nag-stop over muna kami para bumili ng tubig mga dudes, no. So nagkabit na din kami ng additional na camera. Yun. Hindi. Mahal na ako. Hindi mo na ako tubig? Magkakabit ako ng camera. Pili ka mo ng tubig. May barya ka ba? Sarap ng buhay ni kuya, oh. Bigay, sarap ng buhay. Ganun lang Nataas mo yung pa parang feel at home lang oh. Sarap. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Honda CB150X, no mga dudes, capable talaga siya as a tourer or
adventure bike mga tuds, no? Kasi napakaganda ng handling niya, napakagaan niya dalhin. Sa mga preno, hindi ka mangangalangan, sa mga ahon, 'di ba? So dito makikita nyo sa video na napakasarap niyang i-banking, napaka-capable niya pagdating sa twisties ng daanan papunta sa Monte Maria Shrine sa Batangas City, no, mga tuds. Ayan, no, kitang-kita niya naman. Puro ahon yan, yung part na yan ng Monte Maria. So, sana pagka sa mga susunod na rides, no, mga tuds, magamit ulit natin tong Honda CB 150X sa mga other rides pa natin, no, mga tuds. Kasi sadyang natutuwa ako sa motor na to, no, mga tuds. Isa pang maganda or ang isa pang nakikita kong advantage dito dahil nga siya ay liquid cooled, no, mga tuds. Walang ayaw yung makina eh, wala yung mga pakiramdam na nanlalata yung motor, no, mga tuds. Hindi, kumbaga hindi nararamdaman yung pagod ng motor. Kasi yun naman talaga ang purpose ng liquid cooled engine eh, no, para hindi masyadong kumpara sa air cooled, 'di ba? Lalo na pagka mga high speed, mga high RPM na paahon, 'di ba? Goods na goods siya eh. Tin, libag na naman. Yeah, meron pa oh. Oh, exit eh. Ba't nag-exit na? Free entrance parking. Ayos na. Balik pala to. 30. So dito mga tuds, makikita nyo na tinetesting ko siya doon sa bakanting lote doon sa Monte Maria. So dito ko talaga tinesting kasi syempre wala naman kaming dadaanan na mga off-road masyado pa uwi saka sa papunta. Eh yaman din lamang na naandi dito na nakita ko na merong part na bakanting lote, kaya ayan, nag-off-road tayo dito kunyari, no, mga tuds. Ganda ng suspension mga tuds.
Ang saya gamitin ng CB150, mga tudes. CB150X. Grabe. Grabe mga tuds yung motor na to. Touring, pang off-road. Syempre, kunin nyo siya. Equip nyo dapat siya ng pang touring or di kaya pang dual sports na tires. Yun lang, honestly, mga tuds, yung pagkagawa ng CB, syempre, eto lang talaga yung kulang. So, malay nyo naman sa mga susunod na version, nakaganito na from Casa. Ito, napakaganda ng performance ng naka-dual sports. Yung Corsa tire, mga tuds. Baka naman, Corsa tires. Joke lang. Sige. Uwi na tayo. Yan o. Ganda, mga tuds. Ayos. So, yan yung yung performance ng Corsa tires. Walang kapit na kapit sa kalsada, kapit na kapit sa ganyang rough road, off-road. Pero mild na off-road lang yan. Ganda Kaya lang, pagka sumasabit sa tapalodo yung mga bato. Yan, mapapansin nyo, tumatakbo yung kahit nakapatay yung makina, mga tudes, tumatakbo yung radiator. Yun, katitigil lang. Yun. Ganda, maganda yung performance ng Corsa tires, mga tudes. Sulit. So kahit na makikita nyo sa video na to, walang kapula-pula ang Honda CB150X, nagkakamali kayo. So proper adventure bike, dapat kahit papaano meron siyang traction control, meron siyang ABS, no? Kompleto na ayos na Tapos sana, considering ang kanyang presyo ay 173,000 or 173,000 to 185,000, no, mga tuds, parang kulang ang package ng motor na to, no, mga tuds. Yun lang yung nakikita kong kulang sa kanya, ABS, traction control, tapos kahit pa paano sana ay naka-dual sports tire na siya out from the box, no, mga tuds. Pero all in all, goods na goods yung performance sa makina, goods na goods yung performance ng suspension, yung play ng suspension, yung ergonomics ng motor, goods na goods. Napakalambot kambyuhan, kompleto ang dashboard. Then kayo na lang talaga bahala kung paano nyo bibihisan yung motor as a touring setup, no, mga tudes. The Honda CB150X is the perfect entry-level adventure bike, no, mga tudes. It combines the low running cost of a commuter with the comfort and presence of a tourer, no, mga tudes. While it lacks the top-end speed, kasi hindi naman talaga kailangan ng top speed pagdating sa adventure, yung quality build naman, suspension at fuel economy, yung talagang hindi matatawaran sa motor na to, no, mga tudes. Tapos, lalagyan nyo lang siya ng, inulit ko, lalagyan nyo lang siya ng mga accessories like crash guard, auxiliary lights, goods na. Capable na siya pagdating sa adventure rides nyo, no, mga tudes. So, i-consider nyo din tong motor na to. So, pagka nagtingin ka halimbawa na second hand price nito, hindi din basta-basta bumababa ang market value, no, mga tudes, kasi napakaganda talaga ng pagkamotor, no. So, nagre-range pa siya as a second hand ng 140,000 to pinakamababa 110 to 120k, no, mga tudes. Pero wala ka mabibiling 100k below, no, na CB150X, no, mga tudes. So yun lang naman, mga tudes. Napaka-budget friendly kung halimbawa talaga napaka-practical na motor kasi nga single cylinder, no? Capable pagdating sa mga long rides, sa mga off-roads, lalo na kapag ang
gulong na ginamit mo ay dual sports na. So, yun lang naman, no, mga dudes. So, for more ride videos, no, like this, please subscribe to our channel, Archie Moto Vlog. So, yun lang na mga dudes. Ride safe always. Peace out. It sound right, boy. Sound It sound right, boy. It sound right, boy.